May mga nanay na ibinibigay ang lahat, pero sa huli sila ang unang nakakalimutan. Marami silang magkakapatid. Sa isang tahimik na barangay sa Masbate, nakatira ang pamilya ni Daniel. Isang ama na nangingisda kapag may huli, isang inang naglalaba para may maipakain, at 7 anak na sabay-sabay lumaking kulang sa lahat maliban sa pangarap. Hindi lahat sa kanila nakapagtapos ng pag-aaral. May huminto para magtrabaho, may nag-asawa ng maaga. Pero si Daniel, siya ang pinili at ipinaglaban ng nanay. "Ako na ang bahala sa'yo," paulit-ulit na sabi ng kanyang ina na si Aling Rosa. "Kahit maglaba ako araw-araw, kahit mangutang, basta makapagtapos ka lang, anak." Araw-araw naglalaba si Aling Rosa. Madaling araw pa lang gising na siya. Bit-bit ang palanggana, basag ang kuko, masakit ang likod, pero hindi nagrereklamo. Kapag tinatanong siya ng kapitbahay, "Hindi ka ba napapagod, Aling Rosa?" Ngumingiti lang siya. "Para yan sa anak ko." At nagbunga ang lahat ng sakripisyo. Nakapagtapos si Daniel at nakapag-apply bilang seaman. Noong unang sakay niya sa barko, yakap niya ang nanay niya sa pier. "Ma, magpapadala ako buwan-buwan," pangako niya. "Hindi kita pababayaan." Tumango si Aling Rosa, umiiyak. "Mag-ingat ka lang, anak. Yun lang ang hiling ko." Habang nasa barko si Daniel, buwan-buwan siyang nagpapadala ng allotment sa nanay niya. Hindi man malaki, pero sapat para may bigas, may gamot, may kaunting ipon. Tuwing dumarating ang padala, ipinagmamalaki ni Aling Rosa ang resibo. "Sa anak ko yan," sabi niya. Hindi niya ako nakakalimutan. Hanggang sa nag-asawa si Daniel, noong una masaya si Aling Rosa. Akala niya may katuwang na ang anak niya sa buhay. May mag-aalaga, may magmamahal. Pero unti-unti, nawala ang allotment. "Anak," maingat na tanong ni Aling Rosa sa isang tawag, "wala pa yatang padala ngayon?" Tahimik si Daniel. "Para pinag-uusapan pa namin ng asawa ko," sagot niya. "Medyo tight kasi ngayon." Ang hindi alam ni Aling Rosa, ayaw pala ng asawa ni Daniel na bigyan siya ng pera. Sinabihan ni Daniel ang asawa niya, "Para yon kay mama, karapatan niya." Yon. Pero ang perang para sa nanay hindi na nakarating. Ilang buwan ang lumipas, hanggang 1 taon. Hindi na nagtanong si Aling Rosa. Hindi na rin nagreklamo. Tahimik lang siyang nagdasal. Pero sa loob-loob niya, mas masakit pa sa gutom ang pakiramdam na nakalimutan siya ng anak na ipinaglaban niya. Isang gabi inatake sa puso si Aling Rosa. Walang sapat na pera para sa ospital. Huli na nang makarating ang tulong. At sa katahimikan ng isang maliit na kwarto, namatay ang isang ina na buong buhay ay nagbigay. Hindi man lang niya narinig mula sa anak niya ang, "Salamat, ma." Nang mamatay ang nanay ni Daniel, parang wala lang sa kanya. Walang iyak, walang salitang bitbit ng pagsisisi. Ngayon wala na ang nanay niya, at tuwing uwi si Daniel galing barko, napapansin ng lahat. May pasalubong ang mga kaibigan, bagong sapatos, relo, damit. Pero sa tatay niya at mga kapatid, tira-tira lang kung ano ang sobra. At ang tanong na nananatili sa barangay, nasaan ang anak na ipinaglaban ng nanay niya? Kapag nawala na ang inang nagtaguyod sa'yo, may saysay pa ba ang lahat ng tagumpay? May mga salitang kapag hindi mo nasabi habang buhay pa sila, habang buhay mo nang dadalhin. Umulan nung araw ng libing, hindi malakas, pero sapat para palamigin ang hangin at bigatan ang dibdib ng lahat ng dumalo. Sa maliit na kapilya sa Masbate, nakatigil ang kabaong ni Aling Rosa, payak, tahimik. Parang katulad ng buhay na pinili niyang mabuhay, walang reklamo, walang yabang. Dumating si Daniel na suot ang puting barong. Mukha siyang maayos, malinis, pero walang bakas ng luha. Dumating na ang anak ni Aling Rosa, bulong ng mga kapitbahay. Lumapit siya sa kabaong, tumigil sa harap. Tumingin sa mukha ng nanay niya, payapa, tahimik, parang natutulog. Walang yakap, walang haplos, walang iyak. Para siyang taong huli na sa lahat. Habang nagdadasal ang pari, pumasok sa isip ni Daniel ang mga alaala. Ang nanay niyang gising na bago pa sumikat ang araw, ang palangganang paulit-ulit binubuhat, ang kamay na sugatan pero patuloy. Naalala niya ang mga pangakong binitiwan niya noon. "Ma, hindi kita pababayaan. Ma, para sa'yo to lahat." Pero hito siya ngayon, nakatayo sa harap ng kabaong, wala nang maibigay. Pagkatapos ng misa, isa-isang lumapit ang mga tao. May umiiyak, may humahagulgol, pero si Daniel, tahimik pa rin. "Anak," sabi ng tatay niya, nanginginig ang boses, "huli ka na." Tumango lang si Daniel. Walang sagot, walang paliwanag. Pagdating sa libingan, habang ibinababa ang kabaong, dun lang nayanig ang dibdib niya.
Narinig niya ang tunog ng lupa na bumabagsak sa kahoy. Isang bagsak, dalawa, at sa bawat tunog, parang may parte ng pagkataon niyang tuluyang inilibing. Mahina niyang bulong, pero huli na. Kinagabihan umuwi sila sa bahay. Walang ilaw sa kusina. Walang nag-aabang sa pintuan. Walang tinig na magsasabing, "Kumain ka na ba, anak?" Umupo si Daniel sa lumang bangko sa sala. Tahimik. Mabigat sa gilid ng mesa nakita niya ang lumang alkansya. Yung tinataguan ng nanay niya ng kaunting barya, panggamot daw kung sakaling magkasakit. Pinuksan niya iyon, konti lang ang laman, pero sapat para ipaalala sa kanya ang isang masakit na katotohanan. Nag-ipon ang nanay niya para sa sarili habang siya tumigil sa pagbibigay. Sa kwarto ng nanay niya, nakita niya ang isang lumang sobre. May pangalan niya, kay Daniel kang sulat kamay. Pinuksan niya iyon, "Anak, pasensya ka na kung hindi ako humingi. Alam kong may pamilya ka na. Basta mag-ingat ka palagi. Ipinagmamalaki pa rin kita." Mama, doon bumigay si Daniel. Umupo siya sa sahig, hawak ang sulat. At sa unang pagkakataon matapos ang libing, umiyak siya. Hindi malakas, hindi hagulgol. Yung iyak na tahimik, yung iyak na hindi na maririnig ng nanay niya. Kinabukasan, maaga siyang gumising, kinuha ang bag. "Handa na ulit bumalik sa barko. Hindi ka man lang magtatagal?" Tanong ng tatay niya. Hindi makatingin si Daniel. "May trabaho pa ako, tay." Tumango ang tatay niya, tahimik. Bago umalis, tumingin si Daniel sa bahay. Sa bintana kung saan madalas sumilip ang nanay niya tuwing may uuwi, wala na. At sa bawat hakbang palayo may tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Kapag ang taong nagtaguyod sa iyo ang nawala, sino ka na ngayon? Akala niya sa barko mawawala ang sakit, hindi niya alam doon pala siya masusundan ng konsensya. Muling umalis si Daniel sakay ng barko, parehong pier. Parehong amoy ng alat ng dagat, parehong ingay ng makina, pero wala na ang nanay na nag-aabang noon. Habang paakyat siya sa barko, bitbit niya ang bag at ang bigat ng isang pagkawala na hindi na niya mababago. Sa unang gabi sa laot, nakahiga si Daniel sa makitid na kama. Hindi siya makatulog. Sa bawat hampas ng alon sa gilid ng barko, parang may bumubulong sa isip niya, "Ma, bakit hindi kita tinulungan? Ma, bakit ako tumahimik?" Sinubukan niyang magpakabusi. Nagtrabaho ng mas matagal, mas mabilis, mas tahimik. Pero kahit sa gitna ng trabaho may mga sandaling bigla na lang siyang titigil dahil may maamoy siyang pabango na kahawig ng sananay niya o may maririnig na tawanan na magpapaalala sa mga gabing buhay pa ito. Isang gabi habang nagkakape siya sa deck, lumapit ang kapwa seaman. "Pare, okay ka lang?" tanong nito. "Parang ang lungkot mo simula nung umalis ka." Tumango si Daniel. "Pagod lang. Palaging pagod lang ang sagot." Kasi paano niya ipapaliwanag ang pagod na galing sa konsensya? Sa kalagitnaan ng biyahe, isang mensahe ang dumating galing sa Pilipinas. Mula sa isa sa mga kapatid niya. "Kuya," tumawag si tatay. "Pasensya na kung na ngayon lang." Humigpit ang dibdib ni Daniel. May kaba na agad. Pinasa niya ang kasunod. Simula nung namatay si mama, parang wala nang gana si tatay. Hindi na kumakain ng maayos. Madalas tulala na paupo si Daniel. "Kuya, nahihiya kaming magsabi." Pero wala na talagang natitira. Yung konting ipon ni mama, ginamit na sa libing, pinikit niya ang mata. "Kuya, tanong lang, may maipapadala ka ba kahit konti?" Matagal bago siya nakasagot. Hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil wala siyang lakas ng loob. Kasi ngayon niya lang na-realize ang isang masakit na bagay. Noong buhay pa ang nanay niya, hindi siya nagbigay. Ngayon napatay na, saka lang siya hinahanap. Tiningnan niya ang sahod niya, may sapat, may sobra, pero imbis na sumagot agad, isinara niya ang phone. Kinabukasan tumawag ang tatay niya. "Anak," mahinang boses sa kabilang linya. "Kumusta ka dyan?" Hindi agad nakasagot si Daniel. "O, okay lang po, tay," sagot niya. "Anak," dugtong ng tatay niya, "pasensya ka na kung istorbo, pero kung buhay pa sana nanay mo, hindi ka niya hihingan kahit kailan." Doon tuluyang nabasag si Daniel. "Tay," nanginginig ang boses niya. "Pasensya na po." Tahimik sa linya. "Hindi kita sinisisi," sagot ng tatay niya. "Pero sana nung buhay pa siya, narinig niya sa iyo ang salamat." Pagkababa ng tawag na pahawak si Daniel sa dibdib niya. Parang mas masakit pa iyon kaysa sa mismong pagkawala ng nanay niya. Sa gitna ng dagat, napaluhod siya sa maliit na kwarto. Walang nakakita, walang umaliw. "Ma," bulong niya, "pasensya na, huli na pala ang lahat."
At doon niya natanggap ang balitang mas dudurog sa kanya. Ang tatay niya ay dinala sa ospital. Mataas ang blood pressure, stress at pagod. Sabi ng doktor, kung may kasama lang sana, kung may umaalalay. Napatingin si Daniel sa dingding malayo. Walang magawa. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, natanong niya ang sarili, ano bang silbi ng lahat ng ito kung sa huli, mag-isa pa rin ang pamilyang iniwan ko? Sa gitna ng dagat habang ang barko ay patuloy sa paglayag, si Daniel ay unti-unting nilulunod ng konsensya, isang konsensyang hindi niya matatakasan kahit saan siya pumunta. Kapag ang konsensya mo ang humahabol sa'yo, may babalikan ka pa ba? Kapag pera ang pinili mo kaysa pamilya, may mga kamatayang hindi mo na mababawi. Sa gitna ng laot, tumunog ang phone ni Daniel. Isang missed call, isa pa, hanggang sa sunod-sunod na. Hindi galing sa barkada, hindi galing sa opisina, galing sa asawa niya. Tumigil si Daniel sa ginagawa. Huminga ng malalim bago sumagot. Ano? Malamig niyang tanong. Daniel, sabi ng asawa niya, tumawag ang kapatid mo. Sabi dinala raw sa ospital ang tatay mo. Nanikip ang dibdib niya. Kailan? Tanong niya. Kanina lang, tahimik si Daniel sandali. Pagkatapos dahan-dahan sumabog ang lahat ng matagal niyang kinimkim. Alam mo bang namatay si mama na walang natanggap? Tanong niya, nanginginig ang boses. Alam mo bang nagtiwala ako sa'yo? Daniel, tangka ng asawa. Huwag mo akong patigilin, putol niya. Sinabi ko sa'yo yon ilang beses. Para kay mama yon, tahimik sa kabilang linya. Nasaan ang pera? Tanong niya. Nasaan ang allotment na para sa nanay ko? Matagal bago sumagot ang asawa niya. Ginamit ko, sagot nito, mababa ang boses. May mga bayarin tayo, may pamilya na tayo. Napatawa si Daniel pero walang saya. May pamilya rin ako noon, sagot niya. Buhay pa ang nanay ko noon. Hindi ko akalaing aabot sa ganyan, sagot ng asawa niya. Hindi ko akalaing mamamatay siya. Doon napasigaw si Daniel. Hindi mo inakala pero pinabayaan mo. Tahimik ulit. Alam mo ba kung ano ang huling sulat ni Mama? Tanong ni Daniel. Humihingi ba siya? Hindi. Nagsorry pa siya. Hindi na nakasagot ang asawa niya. Kung isang beses mo lang binigay yon, dugtong ni Daniel. Baka buhay pa siya. Masakit pero totoo. Pinatay ni Daniel ang tawag. Hindi dahil tapos na, kundi dahil hindi na niya kayang magsalita pa. Kinagabihan, umupo siya mag-isa sa gilid ng barko. Tanaw ang dagat, malawak, tahimik, walang pakialam. Sa isip niya paulit-ulit ang tanong, pera o pamilya? Ito ba ang kapalit ng sahod niya? Ito ba ang presyo ng katahimikan niya noon? Dumating ang mensahe mula sa kapatid niya. Kuya, sabi ng doktor, kailangan ng bantay si tatay. Mahina na siya. Napaupo si Daniel. Hawak ang phone. May kontrata pa siya. May buwan pang natitira. Malaki ang mawawala kung uuwi siya agad. Pero may isa pang bagay na mas malaki ang mawawala kung huli na naman. Lumapit ang kapitan. Daniel, sabi nito, okay ka lang ba? Tumango siya. Pero alam niyang nagsisinungaling siya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may desisyon siyang kailangang gawin. Hindi bilang seaman, kundi bilang anak. At sa katahimikan ng gabi, nag-draft siya ng email. Request for emergency sign-off. Pinindot niya ang send. Hindi niya alam kung kailan siya makakauwi. Hindi niya alam kung papayagan. Ang alam lang niya, ayaw na niyang dumating sa puntong kabaong na naman ang haharapin niya. Kapag pinili mong umuwi, aabutan mo pa ba ang pamilyang iniwan mo? Minsan huli mo nang naalala kung sino ang pamilya kapag wala na ang naghintay. Tahimik ang pier nang bumaba si Daniel mula sa barko. Walang yakap, walang ngiti, walang nanay na nakaabang sa dulo ng pantalan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala siyang hinanap kundi ang katahimikan. Diretso siyang umuwi sa probinsya. Sa bahay naroon ang tatay niya. Mas payat, mas mahina, mas tahimik. Naupo lang ito sa lumang upuan sa sala. Nakatingin sa bintana kung saan madalas sumilip si Aling Rosa noon. Tay, mahinang tawag ni Daniel. Dahan-dahang lumingon ang ama niya. Ngumiti pero may lungkot. Umuwi ka, sabi nito. Salamat. Hindi na nakasagot si Daniel. Lumuhod siya sa harapang tatay niya at niyakap ito. Mahigpit, matagal. Pasensya na po. Bulong niya. Ang tagal ko. Hinaplos ng tatay niya ang ulo niya. Ang mahalaga, nandito ka na. Sa gilid ng sala, nakatingin ang asawa ni Daniel. Tahimik. Walang lakas ng loob magsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Daniel at humarap dito. Alam mo ba kung bakit ako umuwi? Tanong niya, hindi galit. Hindi rin mahinahon, pagod. Umiling ang asawa niya.
Hindi lang dahil kay tatay, sabi ni Daniel, kundi dahil ayokong dumating ulit sa puntong huli na naman ako. Tahimik ang babae, napayuko. Hindi ko sinasadya, sabi nito. Akala ko tama ang ginagawa ko para sa pamilya natin. Tumango si Daniel. Yan ang problema, sagot niya. Hindi mo nakita na may pamilya ako bago tayo. Masakit pero kailangan. Kinabukasan dinala ni Daniel ang tatay niya sa ospital. Nagbayad siya ng mga kailangan. Hindi nagreklamo. Hindi nagtanong kung magkano. Sa gabi, binuksan niya ang lumang baul ng nanay niya. Naroon ang mga damit na kupas, mga resibo ng padala noon, at isang maliit na notebook. Binuksan niya, isang pahina ang paulit-ulit na pangalan lang niya ang nakasulat. Daniel, Daniel, Daniel. Parang doon niya naintindihan ang lahat. Hindi humingi ang nanay niya, hindi nagsumbat, hindi nagdamdam sa harap niya. Minahal lang siya hanggang sa huli. Kinagabihan nag-usap sila ng asawa niya. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa dati, sabi ni Daniel. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na ako pipili ng katahimikan kapalit ng konsensya. Tumango ang asawa niya, umiiyak. Natuto na rin ako, sabi nito. Pero alam kong may mga bagay na hindi na mababalik. Tahimik silang dalawa. Walang desisyon agad, walang pangako. Tanging katotohanan lang. Sa mga sumunod na araw na natili si Daniel sa bahay, inalagaan ng tatay, tinulungan ng mga kapatid, walang yabang, walang pasalubong sa barkada, walang bagong sapatos na ipamimigay. Sa unang pagkakataon, ang oras niya ay para sa pamilya, hindi sa paglabas ng pera kundi sa presensya. Isang gabi umupo siya sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid, may mga bituin sa langit. At doon niya tinanong ang sarili, ang tanong na gusto niyang marinig ng lahat ng anak. Sino ba talaga ang pamilya kapag may sarili ka na ang kasama mo ngayon o ang mga taong nagbigay ng lahat bago ka makarating dito?